Welcome to Learners Math TV. This video will help you learn how to solve equation involving radical expressions. Directly, ang iba tinatawag itong radical equation. An equation that contains a variable inside a radical symbol such as square root of x, cube root of x, etc. And etong mga examples niyan. Square root of x equals 5. Square root of x plus 3 equals x minus 1. Now, let us learn how to solve this given example. Square root of x plus 3 equals 5. The first step is isolate the radical. Pero ang nakalagay dito, if needed. Bakit kaya? Ibig sabihin, may mga cases na hindi naman kailangan na, kagaya nito. Bakit? Kasi etong x plus 3 ay isang quantity na. That is the square root of x plus 3. So, naka-isolate na siya. Unlike, bigay tayo ng example, kung yan ay nakasulat ng ganito. Square root of x plus 3 equals 5. Nakalabas yung 3. So, it means ito ay separate quantity na kailangan nating i-isolate. Ang ibig sabihin ng isolation, kailangan yan lang ang nandyan sa side na yan ng equation. So, dahil siya ay hindi na kailangan i-isolate pa itong ating given example, doon na tayo sa second step or step 2. We have to square both sides. Since, nakalagay dito, take note of this, since its index is 2. So, ang index natin dito ay 2. It is a square root. Pag walang nakalagay, it means meron yan dyan invisible na 2. So, ang gagawin daw natin is square both sides. So, magiging ganito na siya. Pag in-square natin yan both side, pwede nating i-cancel o tanggalin na yung radical symbol at yung exponent. Ito at yun. At ang matitira dyan ay x plus 3 na lang. At ito namang 5 squared magiging 25. Pero paano nangyari na kapag kinancel mo yan? O bakit? Ano ang dahilan? Bakit pwedeng tanggalin yan at eto na lang ang matira instantly? From our previous lesson, yung conversion rule. Kung hindi mo pa napapanood at napag-aaralan, yung conversion rule from exponential expression with rational exponent, converting to radical expression, nasa description ang link. Tandaan natin, minsan nagiging mahirap ang isang lesson dahil meron tayong mga parts na hindi tayo makarelate sa kadahilanan nga na may lesson tayo o previous lesson na hindi pa natin napag-aralan o hindi pa tayo nagkaroon ng mastery. So kaya naglalagay ako ng related video lesson para masundan ng detalyado kung paano nangyayari ang bawat proseso. Ngayon, ito kasi ang dahilan. Etong square root of x plus 3 ay pwedeng i-convert sa exponential expression as x plus 3 raised to 1/2. And then, since ito ay in-erase natin to 2, in-square natin, ito yon. And if you multiply 2 times 1/2, bakit naman pwede siyang i-multiply? Kung babalikan natin,
yung laws of exponent, particularly yung power of power rule. Ilalagay ko rin sa description ng link para mabalikan kung nakalimutan. Magiging quantity x plus 3 raised to 2 over 2. Pag minultiply mo kasi yung 2 times 1 half or yung numerator lang naman ang i-multiply mo dyan, 2 times 1 equals 2. Then, just copy the denominator. So, eto na ngayon yung magiging exponent. And what is 2 over 2? Or in other words, 2 divided by 2. It is equal to 1. So, if this quantity is raised to 1, therefore, it is just equal to x plus 3. Kaya, yun ang reason kung bakit pwede nating tanggalin na lang yan instantly at x plus 3 na lang ang matira dito. So, dito na tayo ngayon sa third example. Isolate the variable. Paano natin i-isolate yung variable? Ito yung ating variable, yung x. Ito. Siyempre, kailangan itong 3 matanggal. At ang maiwan lang dyan yung x. Paano natin tatanggalin? Siyempre, bawasan natin yan ng 3. Mag-minus tayo dyan ng 3. Para maging 0. Diba? Pag naging 0 na yan, of course, x na lang yung matitira. Because 3 minus 3 equals 0. Pero, huwag tayong magkakamali at huwag nating kalilimutan na ito ay equal symbol na nagsasabi na dapat kung ano yung ginawa mo rito sa side na to ng equation, dapat gagawin mo rin sa kabila para ma-maintain mo yung property ng equality. Equal nga eh. Pag nagbawas ka rito, kailangan magbawas ka rin sa kabila. Ilan ang binawas? 3. So, kailangan magbawas din tayo sa kabila ng 3. Yon, huwag kalilimutan para hindi magkamali. Ngayon, dahil ito ay 3 minus 3 na, ang matitira na lang dyan ay doon na tayo sa step 4. We are now going to solve for x. Ayan. So, equals 25 minus 3, 22. X natin, tama ba na ang x ay equal sa 22? Punta tayo ngayon sa step 5, yung checking part na. So, eto ngayon, ating given radical equation, gamitin natin. Etong x, palitan na natin nung nakuha natin na 22. So, magiging square root of 22 plus 3 equals 5. So, what is 22 plus 3? That is 25. So, square root of 25 is equal to 5. So, check. Ibig sabihin, 22 nga ang value ng x because it satisfies the equation. Dito naman sa ating pangalawang example ay maaari mo munang i-pause ang video and then later on makikita mo kung tama bang yung ginawa at kaya mo na. So una nating gagawin ay isolate the radical if needed. So since hindi naman kailangan kasi nasa isang quantity lang naman siya, that is a cube root of x plus 1. So ang kasunod na step ay cube both sides since its index is 3. Ayan. And then we can just cancel the radical symbol kagaya nung in-explain ko nung una kung bakit. So, magiging x plus 1 na lang ang matitira dito sa side na ito ng equation. And then, ang 2 cube or 2 raised to 3 is equivalent to 8.
And then, isolate the variable. So, para ma-isolate siya, mag-subtract tayo ng 1 dito. And of course, dapat mag-subtract din tayo sa kabila ng 1. Then, since etong 1 minus 1 ay 0, so x na lang ang matitira dyan if we are going to solve for x. So, 8 minus 1 is equal to 7. So, let's see kung 7 talaga ang value ng x by applying the step 5. So, checking. So, tignan natin. The cube root of 7 plus 1 equals 2. So, ginamit natin itong ating given radical equation. We put 7 here as the value of x to check whether 7 will be the answer or will be the value of x that can satisfy the equation. So, 7 plus 1 equals 8. Kaya yan ay magiging cube root of 8 equals 2. Then, a cube root of 8 is equal to 2. So, ibig sabihin, it's check. X really is equal to 7. So, kung tama ang iyong ginawa, ibig sabihin, medyo nakukuha mo na. Punta na tayo sa susunod pa nating example. Dito naman sa ating pangatlong example, simulan uli natin sa step 1. Isolate the radical if needed. Dito, kailangan ba? Kailangan dahil merong nakahiwalay na term. Dito, sa quantity na square root of x plus 1. So, ganito ang gagawin natin. Etong negative x, lipat natin sa kabila, it becomes a positive x. So, the concept, bakit pag nililipat ay nagiging positive, kasi para ito ay maging 0, ma-isolate natin ito para maging 0 yan, we add x. Negative x plus x equals 0. So, syempre, sa kabila, kailangan din natin mag-plus x. Kaya yan naging ganyan. Then, punta na tayo ngayon sa step 2. Square both sides since its index is 2. Ayan. Then, step 3. Expand and simplify. Pwede na natin i-simplify ito by canceling or removing the exponent and radical symbol. Tapos ito naman i-expand natin. Okay? So ito ay magiging x plus 1 na lang. And then, using the square of binomial, the special product of the square of a binomial. So, parang ganito kasi yan. Ito ang pagbabasihan natin to expand this quantity na naka-square. That is a square of a binomial. Ang sabi dito, yung first term daw ay kailangan mong i-square. So, ang negative 1 squared is equal to 1. Then, ang susunod, paano naman nakuha ang negative 2x? Ito. Ang sabi kasi, i-multiply mo yung a and b. So, ito, multiply mo yan. So, negative 1 times x. Ilan yon? Negative x. And then, may 2 pa rito, times 2. So, that is negative 2x. 2 times a negative x is negative 2x. And then, yung last term naman, i-square mo naman. So, yung x ay magiging x squared. Then, let us simplify again. Gawin nating 0 itong side na to ng equation.
At para yan ay maging 0, siyempre, nag-subtract tayo dito ng x. X minus x, 0. Tapos, 1 minus 1, 0. Kailangan din natin yan isubtract dito sa kabila. Yung isinubtract natin dito sa kabila. So, pag nag-subtract tayo dito ng minus 1, 1 minus 1, 0 na. Tapos, may isusubtract pa tayo dito na x. Negative 2x minus x becomes negative 3x. And then, kopyahin na lang natin to rito sa baba at pwede natin i-rearrange para mas simplified. So, meron tayo ditong quadratic equation wherein we can solve for x by using the factoring method. Kung medyo nakalimutan yung factoring method, nasa description ng link ng video para ma-recall. So, ang gagawin natin dito, we're going to solve for x by factoring. So, using the common monomial factor, ang common monomial factor nila is x. So, we have x times the quantity x plus 3 as the factors of x squared minus 3x. So then, meron tayong magiging dalawang value ng x. Yung isa, x equals 0. And the other one, if we equate x minus 3 to 0, ibig sabihin yan, ang x natin ay equal din siya sa 3. So dalawa, isang x equals 0 at isang x is equal to 3. Alin sa dalawa ang valid na value ng x? So let's do now the checking part. Step 5. Gamitin natin yung 0. So kung 0 yan, 1 na lang ang matitira rito. 0 plus 1 equals 1. Then 0 na nga to, tira na lang doon ay negative 1. So the square root of 1 is 1. Kaya, yan ay magiging 1 is equal to negative 1. Kaya lang, 1 is not equal to negative 1. So therefore, pwede natin ngayong sabihin na itong x is equal to 0 is an extraneous roots. 0 is an extraneous roots. Kapag hindi nasa-satisfy ng value na nakuha natin, ibig sabihin, that root is an extraneous root. Subukan naman natin itong value ng x na 3. So, ilagay natin dito. Ang ginamit natin dito ay ito itong ating original equation, yung radical equation. So, 3 plus 1 is equal to 4. Tapos ito, lipat natin sa kabila, magiging positive 3 yan. Kaya, yan ay magiging square root of 4 equals 3 minus 1. And then, square root of 4 is 2. And then, 3 minus 1 is also 2. Therefore, 3 is the valid value of our x in this example. Bago mo simulang isolve ang practice exercises, ipapakita ko muna sa inyo ang mga estudyanteng ito na nagpipilit umakyat sa sira-sirang hagdanan. Bakit ka aakyat sa sira-sirang hagdanan? Ito ang nararanasan ng mga estudyanteng nag-aaral ng math na kung saan hindi muna nila inaayos yung mga basic skills. Kaya sila nahihirapan sa math. Halimbawa, papaano kang matututo ng algebra kung hanggang ngayon hindi ka pa mabilis mag-add, hindi ka pa mabilis mag-multiply, mag-subtract, or mag-divide?
Yun yung mga basic skills. Kaya kung magkaganon, yung iba, ang nangyayari, tumitigil at nanglulumo na lang at ayaw na mag-aral ng math. Sapagkat laging tatandaan, sa math ay hindi maaari na nanonood ka lamang. Upang maging mahusay, dapat lagi kang handa na mag-practice o magsanay. Kaya't unahin muna yung mga basic skills kung hanggang ngayon ikaw ay nahihirapan. Ngayon naman, to complete the process of learning and ma-enhance ang iyong skills, ay maaari mong isolve ang mga practice exercises na ito. At maaari mo ring ilagay sa comment section ang iyong mga final answer. At kung nakakatulong sa iyong pag-aaral ang mga video lessons na ito, ay maaari mo ring i-share sa iyong mga kaibigan o mga kaklase na nag-aaral din ng math. Hanggang sa muli!